Dalawang X-Men, dalawang alamat, isang laban na mas dikit kaysa sa inaakala ng marami. Si Wolverine ay puro dahas, may mga kuko na kayang hiwain ang lahat. Isang hindi nababasag na kalansay, at kakayahang magpagaling ang nagpapahintulot sa kanya, natiisin ng sakit hanggang sa tumigil, gumalaw ang kalaban niya. Kapag napalapit ni Logan ang distansya, mabilis matatapos ang laban. Cyclops ay hindi lang lalaking may visor, taktisyano rin siya na may mapaminsalang kontroladong kapangyarihan. Sa Marvel, sapat ang optic blast niya para pabagsakin ang mga Diyos, butasin ang Sentinel, baguhin ang takbo ng labanan, at alam niya kung paano labanan si Wolverine. Hindi ito basta suntukan lang, ito ay banggaan ng bangis laban sa eksaktong galaw. Sa huli, isa lang sa X-Men ang matitira, kaya sino ang mananalo? Tara, himayin natin. Si James Logan Howlett ay si Wolverine, isang mutant, pero isa sa pinakamahalagang miyembro ng X-Men. Ipinanganak noong 1800s, may pambihirang kakayahan sa pagpapagaling. Maraming pinagdaanan si Logan. Naging sundalo, samurai, outlaw, at naging buhay na sandata na nilikha ng Task Force X. Pero ngayon, pinakamagaling si Wolverine bilang isang bayani. Nagtatrabaho kasama ang X-Men at ang Avengers para protektahan ang sangkatauhan at mga mutant laban sa iba't ibang banta. Bilang isang mutant, isa sa mga kapangyarihan ni Wolverine ay ang mga superhuman na kakayahan tulad ng sobrang lakas at bilis. Maikukumpara siya sa maraming paraan kay Kapitan America mismo, ang orihinal na super sundalo. At nagawa ni Logan na talunin at itapon si Spider-Man at Sabretooth. Naibato pa nga niya si Colossus noon, at kaya niyang madaling punitin ang bakal at putulin ang mga kadena ng bakal. Kaya niyang buhatin ang daan-daang libra o kahit ilang tonelada ng madali lang. At wala siyang problema sa pagbato ng mga superhuman gamit ang kanyang mga suntok, kahit pa sina Vision at Namor. Oo, nakakagulat na malakas si Wolverine, pero nakakagulat din na mabilis siya, kasi walang problema kay Wolverine na gumalaw ng mas mabilis kaysa sa kayang sabayan ng mga kalaban niya. At kasama na dyan ang ibang mga superhuman tulad ni Spider-Man, na siguro ang pinakamabilis at pinakamaliksi sa mga street level na karakter sa Marvel. Kahit na madalas siyang nabibigla at hindi handa sa bilis at reflexes ni Wolverine, kaya niyang umiwas o harangin ang mga bala o laser na papunta sa kanya. Kahit pagkatapos na itong paputukin o kahit sobrang lapit na ng distansya. Pero para maging patas, hindi naman laging ginagamit ni Wolverine ang ganitong bilis sa laban. Kaya niyang gawin yon kapag kailangan, pero bihira lang talaga siyang umiwas sa mga atake. Dahil alam niyang kaya niyang tanggapin ang atake at magpagaling mula rito. Sa totoo lang, minsan gusto pa niyang tumanggap ng ilang atake sa simula ng laban para dumaloy ang dugo at mas ganahan siya. O minsan, diretso lang siyang aatake at puro opensa lang, hindi na niya iniisip ang depensa. Dito papasok ang pinakamalakas na kapangyarihan ni Wolverine, ang kanyang healing factor at tibay. Ang kanyang kalansay ay nababalutan ng adamantium, ibig sabihin, hindi talaga siya pwedeng hiwain o paghiwa-hiwalayin. At maniwala ka, maraming tao na ang sumubok. Pinapataas din nito ng husto ang tibay niya, tulad ng kay Wolverine, na ilang beses nang pinaikot-ikot sa buong mundo. Pero ayos pa rin siya. Nakayanan niya ang iba't ibang suntok at atake mula sa ilan sa pinakamalalakas na nilalang sa mundo. Mula kay Hulk hanggang kay Thor at marami pang iba. At ayos pa rin siya. Kaya niyang tiisin ang mga bala na parang wala lang, hindi talaga siya tinatablan. Kaya niyang magpatuloy sa pakikipaglaban kahit natadtad na siya ng saksak o parang ginawang pincushion, hindi talaga siya tinatablan. Patuloy pa rin siyang lumalaban. Matapos masira ang puso niya ng ilang beses, kaya niyang maghilom at bumalik kahit na literal na nagkadurog-durog siya. Yung tao, nakaligtas pa nga sa mga nuclear bomb ng ilang beses. Si Wolverine, halos imposibleng mapatumba. Maaaring masugatan siya, pero laging maghihilom si Logan at babangon siya palagi anuman ang mangyari. At hindi lang basta si Wolverine ay isang mabagsik na halimaw na umaasa lang sa kanyang kakayahang maghilom. Kahit na paminsan-minsan, umaasta talaga siya ng ganito. Pero isa talaga siya sa pinakamagagaling na mandirigma at pinakasanay na mga manlalaban sa buong Marvel Universe. Ang kanyang adamantium na mga kuko ay kayang punitin ang kahit ano sa kanilang daraanan. Kaya nitong butasin sina Hulk, Thor, Thanos at Gladiator. At pagdating naman sa mga kalabang hindi ganoon katibay,
Kayang-kaya ni Wolverine na hiwain at tadtarin sila sa maliliit na piraso sa isang iglap lang, walang kahirap-hirap. Sinasabing isa siyang napakadelikadong mandirigma, kilala sa buong universo dahil sa kanyang husay. Sapat ang kanyang galing para talunin o makipagsabayan sa mga dalubhasang martial artist, o kahit talunin pa ang mga tulad ni na Kapitan America, Itim na Panther, Bakal na Kamao at Shang-Chi. Kaya, literal na ilan sa mga pinakamahusay na mandirigma sa Marvel. Lalo siyang nagiging mas mapanganib at nakamamatay kapag nasa berserker rage siya, dahil nagiging sobrang marahas, mas makapangyarihan, at mas nakamamatay. Mabilis niyang napapatumba ang sinumang kalaban na humaharang sa kanya. At para itong pinagsama-sama ang mga araw ng walang tigil na pakikipaglaban sa loob lang ng ilang minuto o segundo. Sa madaling salita, si Wolverine ang pinakamahusay sa ginagawa niya. At ang ginagawa niya ay hindi maganda, Cyclops. Maging tapat tayo, kulang ang pagkilala sa taong ito. Madalas, naririnig lang ng tao ang eye lasers at akala nila iyon lang ang kwento. Pero si Scott Summers ay hindi lang basta lalaking may visor. Isa rin siya sa pinakamapanganib na taktiko at eksaktong mandirigma sa Marvel Comics. Dahil kapag inalis mo ang X-Men, mga titulo, mga kasuotan, at ang drama, si Cyclops ay parang naglalakad na kanyon na may utak ng isang Diyos ng digmaan. Unang-una sa lakas. Ang mga optic blast na yon ay hindi mga laser at hindi rin heat vision, kundi purong concussive force, pinong kinetic energy na tumatama na parang tren na gawa sa sikat ng araw. Pinag-uusapan natin dito ang lakas na kayang butasin ng bakal, sirain ang mga sentinel, o pabagsakin ang bundok sa isang putok. Sa X-Men issue 1 na knockout niya ang sentinel mula sa malayo sa isang tira lang. Sa X-Men issue 175 literal niyang pinasabog ang tuktok ng bundok gamit lang ang isang optic barrage. Pinipigil niya ang sarili dahil kailangan, hindi dahil mahina siya. Kung ilalabas niya ang buong lakas, kaya niyang sirain ang mga blok ng lungsod o butasin ang barkong pandigma sa ilang segundo na may eksaktong target. Halos walang ibang karakter sa comics ang gumagamit ng kanilang kapangyarihan ng mas eksakto kaysa kay Cyclops. Kaya niyang magpalundag at maghati ng sinag, magpaputok sa iba't ibang ibabaw para tamaan ang mga target na di niya kita, at tamaan ang maraming kalaban sabay-sabay. Sa Uncanny X-Men issue 31, pinabounce niya ang sinag sa 5 pader para tanggalan ng armas ang maraming umaatake nang hindi pumapatay ng kahit sino. Kaya niyang kontrolin ang lakas ng sinag hanggang sa pinakamaliit na antas, sapat para mawala ng malay ang isang tao o sapat para gumawa ng malaking hukay sa bundok. Ang kanyang bisor ay hindi lang salamin kundi isang sandata rin. Human sniper rifle siya na kaya ang bawat putok kalkulahin ng mas mabilis pa sa pagkurap ng iba. Ang lakas at tumpak na pagbaril ay kalahati lang ng kwento. May isa pang bahagi. Ang tunay na nakakatakot sa kanya ay ang kanyang isipan. Si Scott Summers ay isa sa pinakamagagaling na field tactician sa kasaysayan ng Marvel. Si Kapitan America mismo ang nagsabing isa siya sa pinakamahusay na leader sa labanan ngayon. Pinamunuan niya ang X-Men, X-Force, at mga Mutant Revolution Squad laban sa lahat mula sa mga hukbo ni Apocalypse hanggang sa mga banta sa antas ng kosmos. Ang totoo, hindi lang siya nagbabalak ng mga labanan, nakikita niya ang mga ito. Ang mutant niyang kakayahan ay nagbibigay sa kanya ng perpektong kaalaman sa espasyo. Bawat anggulo, trajectory, at posibleng pagtalbog. Ipinapakita niya ito sa totoong oras. Hindi lang siya basta tumutugon, kundi siya rin ang nagdidirekta. Kapag si Cyclops ang nagbibigay ng utos, nakikinig ang mga tao dahil ginagawa niyang sayaw ang kaguluhan. Nagplano na siya ng mga misyon laban sa mga Sentinel, Magneto, ang Brood, pati na rin ang mga Avengers, at lumabas siyang panalo sa Avengers vs. X-Men. Kinailangan siyang harapin mismo ni Kapitan America dahil wala nang ibang makakapigil sa kanya. Nang maging Phoenix si Cyclops, muntik na niyang sunugin ang mundo sa pagligtas dito. Pero ganito kasi yon. Kahit wala ang Phoenix, kahit wala siyang kasama, delikado pa rin si Cyclops. Isa siyang bihasang mandirigma, sinanay sa advanced na hand-to-hand combat ni na Wolverine, Kapitan America, at maging ni Cable. Hindi lang siya yung taong nagpapaputok ng sinag, siya yung taong nililito ka, habang binabato ka niya sa pader, nakakaiwas pa siya. Sniper na nakaka-react kasing bilis ni Quicksilver, nakipaglaban ng bulag at tinatamaan pa rin ang mga target ng eksakto. Kapag pinagsama mo ang ganong klase ng pagsasanay sa kanyang mga kapangyarihan,
Makakakuha ka ng nakakatakot na presisyon, karahasan sa pinakamataas na antas at tibay. Huwag mo ring maliitin yon. Si Cyclops ay tumanggap na ng mga tama mula sa mga pagsabog ni Juggernaut, mutant na kasing lakas ni Apocalypse, at energy blast na tunaw sa ordinaryong tao. Patuloy pa rin siyang lumalaban kahit na baril, nasugatan, nahulog sa eroplano at nailibing ng buhay. At sa bawat pagkakataon, bumabangon siya, inaayos ang kanyang visor, at nagpapatuloy. Dahil ganyan si Scott Summers sa madaling salita, focus. Hindi siya nagagalit, hindi siya nawawalan ng kontrol, nagfo-focus siya, nagkakalkula at kumikilos, at ang focus na yon ang dahilan kung bakit siya napakadelikado. Hindi siya pinakamakapangyarihang mutant, pero maaaring siya ang pinakamapanganib kapag nakipaglaban. Habang ang ibang bayani ay nag-i-improvise, si Cyclops ay nagpaplano ng 10 hakbang bago. Siya ang uri ng leader na kayang gawing sundalo ang mga baguhan at gawing alamat ang mga sundalo. Natalo niya ang mga Diyos sa matematika, ang mga hukbo sa geometriya, at nagawa na niya ang lahat ng iyon. Habang pinipigilan ang sapat na lakas para maglaho ang lahat ng nasa paligid. Kaya oo, sabihin mo na kung nakakabagot si Cyclops bilang X-Man, pero kapag siya ang lumalaban, parang dama lang ang laro ng iba. Ginagawa na niya ang panalong galaw sa chess, hindi lang siya X-Man, siya ang X-Factor. Eksaktong galaw, lakas, pamumuno, at kontrol. Si Scott Summers ang sandata, kaya sino ang panalo? Himayin natin. Ang laban ni Wolverine laban kay Cyclops ay isa sa pinaka-personal na laban sa Marvel dahil hindi lang ito laban ng mga kuko kontra i-beams. Dalawang lalaki ito na magkasama sa pinakamasasamang araw ng buhay ng isa't isa. Pareho nilang alam kung ano ang kayang gawin ng isa kapag hindi na nagpapigil. Yan ang nakakatakot kasi si Logan hindi kailangan ng plano. Si Logan mismo ang plano. Naging sundalo, samurai, lihim na mamamatay tao, aso ng gobyerno siya. Nasaksihan mo na bang seryoso si Wolverine? Alam mo ba paano nagsimula ang laban na to? Hindi niya sinusukat ang distansya, nagsasalita o umiikot. Diretso lang siyang umaatake. Si Wolverine, hindi man mabilis para sa brawler, pero isang kisap mata lang tapos agad. Napunit na ni Logan ang mga baril bago pa man makagalaw ang mga sundalo. Napalapit na siya sa mga nagpapaputok bago sila makabira ulit. Nakapatay siya ng bihasang mamamatay bago pa nila maintindihan ang nangyayari. Iyan ang kinatatakutan kay Wolverine. Hindi ka na makapaghahanda o makahinga. Bigla ka niyang aatakehin. Pero si Scott Summers ay isa sa iilang karakter sa Marvel na talagang ginawa para parusahan ang ganong klase ng agresyon. Si Cyclops ay hindi lang basta may sinag. Isa siyang sundalong may superpower, nagsasanay, at mag-isip tulad ng sundalo. At ang kanyang optic blasts ay hindi heat vision, kundi concussive force, yung klase ng puwersa na kayang sumuntok sa mga sentinel, punitin ng bakal, wasakin ng mga istruktura, at humati ng bato. Kapag binitiwan niya lahat, kaya niyang pasabugin ng bahagi ng gubat pati ang target sa loob. Kaya ang unang mga segundo ng laban na ito ay puro karahasan. Sinubukan agad ni Logan na lapitan siya. Mababa, mabilis, diretso ang linya, nakalabas ang mga kuko, at ang unang sagot ni Scott ay hindi buong lakas kundi kontroladong putok lang. Dahil si Cyclops ay hindi lumalaban na parang gusto kang saktan, lumalaban siya na parang gusto kang kontrolin. Isang putok sa dibdib para pigilan ang atake, isa pa para ilihis siya, at isa sa lupa para guluhin ang pagtapak niya. Palaging sinusubukan ni Scott na gawing pagkakamali ang tuloy-tuloy na pag-atake ni Wolverine. At gumagana ito ng mga 2 segundo lang dahil kayang tiisin ni Wolverine ang malalakas na tama para makuha ang gusto niya. Si Logan ay tumanggap na ng mga suntok mula sa mga superhuman na halimaw, nakipagsabayan kina Namor at Venom sa gitna ng kaguluhan, nabuhay, nadurog at gumaling muli. Kahit nais mo siyang dalhin sa sukdulan, nabuhay pa rin ang lalaki matapos ang pagsabog ng nuklear sa Hiroshima. Ang punto ay hindi siya walang talo, ang punto ay siya ang pinakamasamang uri ng kalaban na lalabanan mula sa malayo, yung tipong hindi alintana kung tamaan mo siya. Habang nagpapaputok at nagpapalit ng pwesto si Scott, ginagawa ni Logan ang palagi niyang ginagawa, natututo. Binabantayan niya ang ritmo ni Cyclops, ang tiyempo ng visor. Habang inaayos ni Scott ang posisyon niya para sa mas malakas na putok, hinahanap niya ang sandali para makasingit. Sa tulong ng galaw ni Wolverine,
Umiiwas sa putok ng baril, gumugulong sa gitna ng pagsabog, tumatakbo sa sunod-sunod na atake, at iniiwasan si Cyclops. Optic blast mula kay Kanon. Siguradong mahahanap niya ang tamang sandali na yon. Kaya si Wolverine, ginagawang magulo ang laban. Gumagamit siya ng taguan, ng mga debris, ng usok, tinatanggap niya ang blast. Kung ibang tao yon, titigil na sila. Pero siya, tuloy pa rin, at nakalapit na siya. Kapag nakalapit na si Wolverine, nagiging totoong problema na ang laban kasi marunong din makipagsabayan si Cyclops. Palagi siyang nag-e-ensayo, sanay siya sa dikitang laban, may galing siya, pero iba si Logan. Nakikipagbuno siya, sumusuwag, sumusugat, at lumalaban siya na parang okay lang sa kanya ang masaktan. Basta mas malala ang abutin mo, tatanggap siya ng suntok, basta makaganti lang ng kuko. Kaya simple lang ang paraan ni Wolverine para manalo. Mahawakan si Cyclops. Kapag nakahawak na ng maayos si Logan, kapag nakasugat siya ng malinis, o kapag na-clinch niya si Scott, tapos agad ang laban, at alam yon ni Scott. Kaya ang tanging matalinong gawin ni Cyclops ay hindi subukang manalo sa suntukan, kundi sirain ang laban. Diretsahang optic blast, isang matindi at malakas na pagsabog na lumilikha ng distansya, eksaktong uri ng pagsabog na ginagamit ni Cyclops sa ibang laban para itapon ang mabibigat na kalaban, pabagsakin ang mga kalabang may armor, at ayusin muli ang labanan. Napaatras si Logan at agad siyang bumangon dahil syempre, ganoon talaga siya. Pero may distansya na ulit si Cyclops. At ngayon, ginagawa na ni Scott ang nagpapakilala sa kanya bilang si Cyclops. Tumigil siya sa pakikipaglaban kay Wolverine at sinimulan niyang labanan ang paligid. Dito nagiging napakadelikado ni Scott. Hindi lang siya eksakto, parang siruhano siya kung gumalaw. Kaya niyang magpakawala ng blast na kasinlaki ng lapis sa kandado, tanggalan ng armas ang kalaban bago makaputok, at pasalaminin ang mga putok sa mga ibabaw at kakampi. Kaya niyang paulit-ulit pasalaminin ang bala para tamaan ang mga target na akala ay ligtas na sila. Ginamit niya ang blast para mapatumba ang maraming kalaban at sinamantala ang paligid habang nasa ere para kontrolado ang laban. Ang laban ay parang brutal na chess match. Pilit pumupwesto si Wolverine sa gilid habang hinaharangan ni Cyclops ang daanan. Sumisid si Wolverine sa likod ng taguan. Binomba ni Cyclops ang taguan hanggang maging alikabok. Tumalon si Wolverine. Binomba ni Cyclops ang lupa sa ilalim niya. Sinubukan ni Wolverine na maglaho. Pinalawak ni Cyclops ang sinag at pinatag ang buong lugar. At ang totoo, si Cyclops ay isa sa iilang tao na kayang makasabay sa pag-iisip dito. Si Wolverine ay isang mabagsik na henyo sa labanan. Pero si Scott ay isang taktikal na master. Siya ang taong may contingency plan na nakapatong pa sa iba pang plano. Siya ang taong handang isakripisyo ang ginhawa, pride, at emosyon kung ito ang paraan para manalo sa laban. At sa isipan, hindi rin siya madaling tibagin. Kaya hindi basta-basta matatakot ni Logan si Scott para gumawa ng mga maling desisyon. Si Scott pa rin si Scott. Dahan-dahan, ang pinakamalaking kalamangan ni Wolverine ay napupunta na laban sa kanya. Habang mas maraming pinsala ang natatanggap ni Logan, lalong tumitindi ang pagiging agresibo at predictable ng kanyang galaw. Hindi dahil tanga si Wolverine, kundi dahil sa determinasyon niya kaya siya nakatuon sa pagpatay. At ang buong estilo ni Cyclops dito ay nakabatay sa pagpaparusa sa ganong klase ng determinasyon. Sa puntong ito, duguan na si Scott, nasugatan na siya, naihagis na siya, baka basag na ang visor niya, magulo na. Pero may tinatago si Scott. Ayaw ni Wolverine ng kontrol. Kaya ganito ang itsura kapag nagpasya si Cyclops na tapusin na ito. Patuloy lang si Wolverine, laging duguan, sunog ang mga buto na lumalabas sa punit na balat. Ginagawa ni Wolverine ang palagi niyang ginagawa. Sumusugod siya sa gitna ng pagsabog, mabilis gumaling sa pananakit ni Cyclops, nakaabang ang mga kuko at nakatutok ang mga mata. Naranasan niya ang mas malala. Nakipaglaban sa mga Diyos at naglakad sa impyerno para sa kanyang pakay. Bago makita ni Cyclops ang lahat, sa unang pagkakataon ay tumigil siya sa pagkontrol ng laban at matatag na itinapak ang kanyang mga paa. Walang mga tumalbog, walang tusong anggulo, walang crowd control. Inalis niya ang visor at tinitigan si Logan ng direkta sa mata. Ito ang parehong kapangyarihan na sumabog ng mga sentinel, bumutas ng mga bundok, nagpatumba ng mga blok ng lungsod,
Nagbasag kay Juggernaut at napilitang tumigil kahit ang mga halimaw na kasing lakas ng Hulk. Sa wakas, sabay-sabay ng pinakawalan ni Cyclops ang lahat. Direktang tinamaan ng Optic Blast ang ulo ni Wolverine. Walang init, walang paghiwa, purong matinding puwersang nakakabingi. Napalipad si Logan. Sumabog ang lupa sa ilalim niya habang inihahagis siya sa buong labanan. Gumugulong ng paulit-ulit hanggang sa tuluyan siyang maglaho sa kalayuan. Sumalpok siya sa mga tumayo, sapat ang lakas para mag-iwan ng umuusok na hukay. Maghihilom si Wolverine, tulad ng dati, pero hindi iyon nakakatulong. Kapag tapos na ang laban, isinusot muli ni Cyclops ang visor, humihinga ng maayos. Hindi siya humahabol, hindi niya kailangan. Hindi lahat ng laban ay tungkol sa tibay. Minsan tungkol ito sa kung sino ang kayang tapusin ng laban. Kapag tuluyang hindi na nagpipigil si Scott Summers, wala nang magagawa si Wolverine para manatili sa laban. Panalo si Cyclops. Pero ano sa tingin nyo? Magkomento lang sa ibaba. Alam kong marami kayong opinyon at nararamdaman tungkol dito. Sigurado yan. Kung nanatili kayo hanggang dulo at natapos ang video, ang galing nyo. Salamat sa panonood at suporta. Kung gusto nyong mag-subscribe, gawin nyo na para makapanood pa ng mas maraming ganitong video linggo-linggo. Kita-kits tayo! Hanggang sa susunod nating pagkikita.